Ang Lakers nanalo na naman ulit sa home court nila kontra naman dito sa Miami Heat ngayon. Merong Luka, Reeves, Hachimura, Marcus Smart, Jake LaRavia na malaki yung naging contribution sa laban na to na dahilan para makuha nila ang magandang run at momentum mula sa first half hanggang sa second half. Walang DeAndre Ayton dahil sa back injury, wala ring LeBron at Gabe Vincent dyan. Si Luka gumawa ng triple-double na naman mula sa 29 points, 11 rebounds, 10 assists. Grabe yung efficiency niyan mula sa field. Pero may 1 of 8 sa threes, hindi gano'n naging effective dyan si Luka. Pagdating sa threes, medyo inalat si paring Luka dyan pero naging active yan sa second chance opportunities mula sa rebound hanggang assist. Nakakapagbigay yan ng penalty buckets na malaking bagay sa pag-extend ng lead sa Lakers. Si Reeves merong solid pa rin na debut at sobrang effective talaga sa backcourt support kay Luka. Hindi gumana si Luka sa threes pero itong si Reeves talaga yung naging malaking support dyan kay Luka. Meron niyang 26 points, 11 assists, may highlight moments pa yan mula sa lob assist dito kay Bronny James para sa dunk na nagpataas lalo ng energy sa crowd. May contribution sa core at pag-create ng mga opportunity sa playmaking at magandang mga clutch play na ginawa nito sa game. Si LaRavia ang naging third scoring leader dyan, malaking support sa pagiging wing sa duo ni Luka at Reeves. Meron niyang 25 points, 8 assists, 4 steal at nagpakita ng magandang contribution din yan sa depensa na nagbibigay to ng extra possession para sa Lakers lalo na pagdating sa momentum. Ito yung nakikitang third threat sa offense na nagbibigay ngayon sa Lakers ng magandang dimension na kapag mahigpit ang depensa sa laban dito kay Luka at Reeves, may susunod na nag-i-step up katulad nga sa nangyaring laban kontra sa Heat. Dito gumana itong si LaRavia. Ang nangyari kasi dyan, ang Lakers gumawa ng 64% sa field goal. Mataas na yan kumpara sa mga naunang game nila. Samantalang ang Miami Heat meron lang 58%. Hindi rin namang ganong kababa. Pero mas naging effective ang Lakers dyan lalo na nasa home court sila. At hindi nagawang pigilan ng Miami Heat yung shooting dyan na ginagawa ng mga role player dito sa Lakers. Sa behind the arc naman, ang Lakers merong 42% sa threes lang. Ang Heat merong 25%. Halos kalahati pa rin sa threes na ginawa ng Lakers. Kaya mula first half pa lang talagang nakuha na dyan ng Lakers ang momentum mula sa point attack hanggang sa outside shooting. Dahil sa halftime pa lang, ang Lakers nakapag-lead na ng 14 points sa game na yan. Ang Heat may run sa third quarter, bumaba ang lead ng Lakers mula sa 5 puntos bago tumigil ang run sa dulo ng third quarter dyan. At dyan nakabalik naman mismo ang Lakers sa magandang run na pinakita nila at naputol dyan yung momentum ng Miami pagdating sa field goal. Ang Lakers maganda yung run na pinakita at nakuha nila uli yung lead pagdating sa final quarter. Kita naman natin na may pagkakataon na sinubukan pa sana ng Heat na lumapit sa Lakers pero pagdating sa key moments nagpakita ng sagot ang Lakers lalo na nga dito sa fourth quarter. Ang Heat nahirapan talaga sa 3-point shooting efficiency dahil nga bagsak sa 25% lang kahit mataas pa yung field goal nila sa 58%. Hindi naging sapat para makasabay sila sa Lakers dahil sa point differential sa pagkontrol ng Lakers lalo na sa rhythm. Mabilis na nagsimula ang Lakers. Si Hachimura gumawa ng unang 5 points sa team nila. Pagkatapos sinundan pa yan ni Jackson Hayes. Merong 10 points kasama yung 3-pointers. Sa pagkakataon na yan, nanguna ang Lakers sa unang quarter ng 7 points at mas lumobo yan pagpasok ng third quarter kaya nahirapan ang Heat na makakuha sa umpisa pa lang dyan ng momentum. Hindi lang kasi nakaasa ngayon ang Lakers sa offensive contribution nitong si Luka at Reeves kaya kahit hindi naging maganda pa ang efficiency ng mga to pagpasok ng third quarter, marami yung nag-step up sa Lakers. Merong LaRavia, Hachimura, Smart, Jackson Hayes na gumana sa laban na yan. Sama na natin tong si Bronny James. Nakakaya naman may contribution na nabibigay sa depensa kaya kahit na bumabagal at bumababa ang run nila, pagpasok ng third quarter, nakakabawi pa rin ang Lakers dyan dahil sa pag-step up ng ibang key players nila pagdating sa opensa. Tulad nga ng nasa gitnang fourth quarter, si Austin Reeves at Jake LaRavia gumawa ng 4 points combination para mag-push sa Lakers ng 8 puntos sa lead na yan. Ang run nila umabot pa sa 8 run. Diyan nahirapan na humabol ang Miami sa dulo na nagbibigay sa Lakers ng magandang position para makuha nila yung momentum. Ganda ng naging offensive contribution ng ibang key players dyan ng Lakers. Hindi lang si Luka at Reeves yung inasahan sa game. Kaya nakikita
na kung magiging consistent pa ang Lakers sa ganitong klaseng sistema, mas magiging maganda pa ang offensive load ng mga to. Mas magiging maganda rin yung run sa regular season na to para sa Lakers. Kahit magkaroon ng injury concern, meron pa rin magiging suporta sa lineup nila pagdating sa opensa. Hindi na lang nakakasa ngayon ang Lakers sa pagdating sa opensa sa tatlong core nila, Luka, Reeves at LBJ yung tinutukoy natin dyan, dahil meron ng ibang key players na gumagana ngayon offensively. Ang Lakers susunod na makakalaban ang Portland Trail Blazers. Back to back game to mga pare ko, dahil bukas agad nila makakalaban yung mga yan.